Batiin po natin ang good morning. Sige po, tatlong tao na nasa likod natin. Tatlong tao na malapit sa atin. Tatlong tao na nasa gilid natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ushering team, can we guide ang mga kapatid natin na pumili na ng mga bangko ngayong umaga? Praise God. Tingnan nyo nga po ang mga katabi po ninyo. Masaya po ba kayo? Nakatabi nyo po sila. Amen. Sino po ang nilamig sa maghapon? Amen. So praise God. Kahit po malamig, tayo po ay nandito pa rin para makinig ng salita ng Diyos. Sabi mo nga sa iyong katabi, masaya ako dahil katabi kita ngayong umaga. Tanungin nyo nga po, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Okay, sabihin mo, sagutin mo, hindi naman. Okay, praise God, praise God. Sige po. Muli po, isang malakas na palakpak sa ating pong Panginoon ngayong pong umaga. Good morning po. I want to welcome everyone to our Sunday service. Welcome po sa lahat po ng mga bisita po natin. This church is existing to worship God in spirit and truth and to win souls and make disciples. Kaya uwaw po tayo, masaya tayo kapag may mga bagong kaluluwa, pag may mga na-invite tayo. At pinagbibigyan natin ang ating sarili sa pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Even ang online fam, I want to recognize you can share our online sa lahat ng mga nakafollow sa page, sa lahat ng mga nandiyan. So, pwede po ba kayong mag-mention at least 3 tao na kaibigan ninyo, 3 tao na malapit sa inyo, 3 tao po na connected po sa inyo, at dalangin natin na mapagpala sila ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. So ngayon, tanungin natin ang ating mga katabi, tanungin natin, handa ka na ba? Okay, sige po, ano pong tanong? Ano pong sagot? Okay, kung handa na po kayo, we promote in this church bringing physical Bible. Bring your physical Bible. Kunin nyo na po ang inyong pong physical Bible, ang inyong pong mga notebook. Sa ngayon, hanggang ngayon po, wala pa po tayong screen, wala pa po tayong presentation. So hopefully po, bago matapos ang buwan, magkakameron na po tayo. So I want your cooperation. So sundan nyo po ako sa Biblia. Sundan nyo po ang aking mga sasabihin or i-note po ninyo. Kung may pangguhit po kayo, guhitan po ninyo. Amen. So pagpapatuloy po natin ngayong umaga ang ating pong aralin, ang ating pong serye, ang ating pinag-uusapan, Called But Called. God is still in the business calling His people in His ministry. Ang Diyos ay nasa business pa rin ng pagtatawag ng mga tao para tawagin niya at ilagay sa paglilingkod sa kaharian po ng langit. Kaya nandito ka ngayong umaga, hindi lang para magsimba. Tandaan niyo po yan. Okay? Nandito ang iyong katabi, ang iyong nasa kanan, ang iyong nasa kaliwa. Hindi lang dahil pag linggo ay nakasanayang sisimba. Hindi po. Bahagi yan ng pagkatawag sa Kanya ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, tinawag ka ng Panginoon. Kahit malamig ka minsan. Okay? Tama po ba? Tinawag tayo ng Panginoon kahit malamig tayo minsan. Nagbabago po ba ang panawagan ng Diyos? Minsan malamig tayo? Hindi po. Okay? Tinawag at inihintay ka lang ng Diyos para tugunin po ito. Kaya nga kagandahan, ang tinatawag niya ay inaayos niya. Hindi ang standard ng Diyos, yung mga ayos lang ang tatawagin. Sa totoo lang, may mga katabi ka ngayong hindi ayos. Tama po ba? Pero tinawag pa rin ng Diyos yan. Pero hindi papayag ang Diyos na siya ay hindi ayusin along the way na siya ay tinatawag ng Diyos. Kaya nga unang pinaunawa sa atin ng Diyos, yung week 1 natin, we need to understand our identity. We are called not by our bank account, hindi sa ating apelido, hindi lang sa ating pong mga kayamanan,
kundi sa ating pong pangalan. Diba? Tinawag tayo sa ating pangalan, sabi ng scripture, ikaw ay akin. So dapat maunawaan mo yan na ang iyong pagkakilanlan ay nakapundasyon kay Kristo. Kahit may nagawa kang mga pagkakamali sa buhay, malinaw sa iyo, hindi maapektuhan ang iyong pagkakilanlan sa harapan ng Panginoon. Kasi bakit? At the very first place, si Lord ang tumawag sa iyo, at the same time, si Lord ang nag-aayos sa atin. After maunawaan ng identity, ano po ang kasunod? Sa mga nagte-take notes, you need to become, letter A, available. Okay? Hindi mo ipapamukha yung ability mo. Kasi at the very first place, kanino ang ability mo? Kanino galing ang ability mo? Kay Lord. So anong ipagmamalaki mo kung isang bagay na yan, galing din kay Lord. Pero ang nais ng Diyos, pagkatapos ng identity, maibigay mo yung oras mo sa ating Panginoon. At lahat po ng mga tinawag niya, ang mga dahilan, wala akong ganito, mahina ako dito, hirap akong magsalita, bata pa ako, kami ako ang pinakamahina sa aming lahi, sa aming pamilya, ako po ang pinakahamak. Pero hindi tiningnan ng Panginoon po yon, basta mag-yes ka lang kay Lord. Kaya praise God, ngayong umaga, yung pagpunta mo sa iglesia ito, sa church po na to, malinaw na nag-yes ka kay Lord. Masarap kayang matulog. Tama po ba? Ang sarap kayang matulog pag ganyang panahon. Diba? May sopas, nakakape ka kung gusto mo ikape. Pero praise God, basa-basa pa yung buhok ng katabi mo. Tiniis yung lamig. Amen? At para pumunta dito. So, naging available siya. Hindi pwedeng maging available ka lang. Pagkatapos ng availability, surrender. Yan yung week 3 na pinag-usapan natin. Lahat ng mga susunod talaga kay Lord, susuko kay Lord. Hindi pwedeng, totoo naman, na tumatawag si Lord kahit hindi ayos. Pero mga kapatid, habang sumusunod ka kay Lord, inaayos ka ni Lord. Kaya nga po, ano sabi ng kanta? Binabago mo ako araw-araw. Kaya nga po sa katabi mo, kahit papaano, marami-rami na rin nabago dyan. Totoo ba na dating masungit yung katabi mo? Aba, mabait na ngayon. Yung katabi mo dating kuripot yan. Ayaw man lang magbigay. Pero ngayon, mapagbigay na. Yung katabi mo, tamad yan dati. Pero praise God. Diba? Nagagamit na ng Panginoon. So kahit pa paano, hindi tayo perfect. Diba? Kung tayo lang ang titingnan. Pero praise God, ang tinitingnan sa atin, si Kristo na tinanggap natin. Kaya nga makakapasok ka sa langit eh. Kasi kung ikaw lang ang titingnan, bagsak ka. Pag tayo pumasok sa langit, hindi ikaw ang titingnan. Hindi yung ginawa mo. Yung Jesus na nasa sayo. Kaya dapat mahalaga to may Jesus ka dapat. Kasi ang basihan papuntang langit yung Jesus, hindi yung ginawa mo. Okay? Pagkatapos po nun, aayusin yung character. We are called to be holy. It talks about character. Lahat po yan, inaayos po niya. Lahat ng mga tinawag po niya. Lahat ng mga seryosong tumugon sa Panginoon, inayos yung karakter. Okay? And last Sunday, pinag-usapan natin, sino pong nakakaalala? Baka ang naalala nyo lang po yung biskwit. Okay? Okay? Yung kape. Okay? Anong pinag-usapan natin? It talks about service, yung biblical service. Ang mga tinawag ng Lord ay maglilingkod kay Lord at sa tao. And what is the biblical service? Ang ibig sabihin, Pastor, paano ko malalaman na tama ng aking paglilingkod? Kung yung ginagawa mo ay benefited na ang langit. Hindi lang para sa iyo. Kaya pag magsisimba ka ngayon, hopefully ang iyong kaisipan, ano kaya ang aking marireceive? Sana hindi ganon. Sa iyong pagbihis pa lang kanina, dapat ang iyong kaisipan, paano kaya ako magiging kalakasan ng magiging katabi ko? Yung katabi ko kaya ay may pangbaon na bukas? O hindi yung, ano kayang ilustrasyon ni Pastor? Ako ay matakbo agad. Okay? Mali yan. Mali yung kaisipan yan. Okay? Makapwesto nga sa una para baka magbigay ng iPhone 17 eh. Mali yan. Okay? That's not the biblical service. Pinaunawa sa atin, ang biblical service, mga kapatid, benefited ang kaharian ng langit. Okay? Laging una ang iba. Bago ang sarili. Hindi iwan ang sarili, magkaiba yon. Minsan kasi ang naiwan sa atin, una ang iba at naiwan na ang sarili. Mali. Do not compromise ang iyong pamilya, nakakatulong ka sa iba, tapos naiiwan ng pamilya. Nagmi-ministry ka sa church, tapos ang pamilya hindi na pagmi-ministeriwan. That's not biblical service. Okay? So isa yung mga bagay na pinag-usapan po natin, isang pinakamagandang maglingkod ay kapag ikaw ay nasa serbisyo, or ikaw ay nasa posisyon, o ikaw ay nasa kapangyarihan. Masarap makita ang kapitan ng barangay na nagtatabas din, nagwawalas din.
Masarap makita na si pastor, hindi lang may hawak ng mic, naglilinis din ng CR, naghahawak din ng tambo para maglinis ng church. Nandiyan kayo? Masarap makita ang mga tatay na kahit galing trabaho, minsan ay nagluluto din dahil nag-aalaga ng bata ang kanyang asawa. Nandiyan po kayo mga kapatid. That's the biblical service. Kaya si Jesus, isinantabi niya, hindi niya iniwan. Hindi niya binitawan ang kanyang pagiging guro. Ano pa yung isa? Pagiging wala akong kausap ng mga born again Yung kanyang pagiging guro at pagiging Panginoon. Okay? Isinantabi niya yon, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At ayaw magpahugas ni Pedro, anong sabi ni Lord? Kung hindi ko to gagawin sa'yo, ibig sabihin, wala akong kaugnayan sa'yo. So ibig sabihin, ang malinaw na ebidensya ng paglilingkod natin sa Diyos at sa tao ay meron tayong relasyon sa Diyos. Okay? So hindi mo yan ginagawa para magpa-impress or dahil trabaho, dahil ministry ko, hindi. Ginagawa mo ang paglilingkod ngayon, yung mga umahawak sa atin ng mga kamera, nagtugtog ng mga gitara, kumamay sa inyo dyan, at lahat pa ng gagamitin, hindi iyan dahil inassign ko sila dyan. Ginagawa nila yan mga kapatid dahil may relasyon sila sa Diyos. Okay, ngayong umaga, this is the bottom line. Ito ang dapat hindi mo mamiss. Ito po ang sentro ng pinag-uusapan natin. Ito po ang kabuuan. Ito ang pinakang summarize. Ito ang pinakang summary ng ating pong pinag-uusapan. Week 6, we are called to make disciples. Okay? Lahat ng journey kung bakit mo yang dinaanan, pinaunawa yung identity, ikaw ay naging available, sinorender mo ang buhay mo, pinayos mo yung character mo, nagkaroon ka ng biblical service sa mga tao, dahil sa week number 6. Okay? Yung week number 7 tsaka week number 8, ano na lang po yun? Kukonect pa rin dito yun. Pero ang kabuuan ng ating serye ay nasa week number 6. Okay? We are called to make disciples. Called to make disciples. Tinawag ka pala. Kaya ka pala inayos doon. Diba? Pinasuko, inayos ang karakter, pinaglingkod. Kasi bakit? Ikaw po ay tinawag para gumawa ng disipulo. Para maging disipulo at gumawa ng disipulo. Ano po ang una sa Biblia? Pagiging disciple, pagiging Kristiyano. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na masyado familiar sa panahon ko yung pagkamulat ko po hindi masyado familiar sa akin ang disipulo. Ang lagi kong naririnig, Kristiyano. Pero sa Biblia, balik tayo kasi this is the original biblical context lang lahat ng buhay natin. Dito lahat ito sa Biblia. So ano ba ang nauna? Kristiyano sa Biblia o disipulo? Palagay ninyo, section 1. Kayo mga nasa likod. Okay, dito po, ano pong nauna sa Biblia? Disipulo, pagiging Kristiyano. Ito po, yung mga Einstein. Okay? Ano po? Parang nahiya yung teacher yung inyong top 1. Okay? Actually, kung i-scan nyo ang Biblia, hindi ko na po bibigay po sa inyo, ang unang pagkatawag sa kanila, hindi naman Kristiyano. Lahat ng unang tinawag sa kanila ay maging alagad, maging disipulo, maging tagasunod. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, pag ikaw ay disipulo, automatic talaga na, ibig sabihin Kristiyano. Pag sinabi nung unang panahon, pag nagpakilala kang Kristiyano, kasi yung sa pagdating ng aklat ng gawa, tinawag na silang Kristiyano. Tingnan niyo po yung unang pagkatawag sa kanila sa Antioch, ang tawag na sa kanila ay mga grupo ng mananampalataya, mga Kristiyano. So pag tinawag ka before, listen, na Christian, anong ibig sabihin? Ikaw ay? Okay, konti lang nakakagets. Okay, ulitin ko po. Before, pag tinawag kang Christian, anong ibig sabihin? Ikaw ay disipulo. Okay, tingin lahat dito. Check tayo ngayon. Ngayon, pag tinawag na Christian, lahat ba ay disipulo? Lahat ba ay alagad o alagain? Palagay po ninyo mga kapatid. Kasi dati,
Again dahil dati nauna alagad, so tinawag lang sila sa Aklat ng Gawa ng mga Kristiyano, mga mananampalatay, grupo ng mananampalatay, mga Kristiyano. So ibig sabihin, lahat ng mga tatawagin mong Christian ka pala, ibig sabihin nun, sa likod nun, disipulo sila. Ngayon po, hindi lahat ng nagpapakilalang born again at Kristiyano ay talagang lumalakad sa konteksto ng pagiging disipulo. Nandiyan po kayo mga kapatid. Ikaw, pe-personally na kita ngayong umaga. May ligaw mag-personal. Mamersonal. Ano kaya ikaw? Kristiyano? Nabubulunan ako O disipulo? Parang ngiting aso po kayo. Nandiyan po kayo mga kapatid. So ngayon, sinisikap natin sa biyaya ng Panginoon na ma-restore ito, una, sa iglesyang ito. Kaya we have the vision, this province will become a province of disciple maker. And this church is a home of church planter. Saan magsisimula yon? Kapag naunawaan natin na ang mga tao pala ay hindi natatapos na sila ay maligtas. Kasi as I observe, habang ito po ay inuupuan ko kagabi, ang problema pala ng marami, kaya ganito ang ating kalagayan, hindi talaga napaunawa, hindi talaga nadiinan, hindi nabusesan, na hindi ka lang iniligtas ng Diyos. So dapat pala, halimbawa, mga bago, halimbawa, yung totoong halimbawa, mga bago from Coatis, gusto kong i-emphasize sa inyo na hindi lang kayo ililigtas ng Lord o iniligtas ng Lord, mga taga-Coatis. Ang kabuuan ng pagkatawag sa inyo isang araw, maging disipulo kayo at gumawa kayo ng disipulo. Dapat pagpasok pa lang ng church at kapag kakilala pa lang ng mga mananampalataya, ng bagong mananampalataya, maunawaan agad. Pagpasok sa trabaho, dapat malinaw. Halimbawa, may mag-a-apply na trabaho. Dapat malinaw anong oras po ang pasok mo. Alas 7, dapat nasa tindahan ka na. Alas 5 ang uwi mo. Okay? Dito, libre ang tanghalian. Ang sahod mo, 1,300 kada araw. Ayos Sana all, pastor. Okay. Malinaw. Hindi yung pag walang linaw, mga kapatid, anong ina-expect mo? Diba? O pag tanghali, bawal tumulog. Hindi mo nilinaw yan, ay tulog yan pag tanghali. Ito po, very simple lang. Kung mag-agree kayo sa akin, kung bakit ganito ang kalagayan ng maraming simbahan, wag na yung iba, sa atin na lang, dahil hindi talaga naunawaan. Kaya ako po, ito po ay aking ipupursige. Lahat ng mga bagong mananampalataya, hindi lang kayo niligtas ng Diyos. Kayo po ay magiging disipulo at ang katunayan na kayo nga ay disipulo, gumagawa rin kayo ng disipulo. Yun ang magiging malinaw talaga yan. Pag hindi, you're missing the whole point. Hindi mo pa nararating ang kabuuan ng pagiging Kristiyano. Kasi nung una, sa early church, mga kapatid, pag tinawag silang Kristiyano, malinaw sa kanila na sila ay disipulo at ang isang malinaw na disipulo, gumagawa din ng disipulo. May kausap ba ako mga kapatid? Lucas 19:10, ito lang ang naunawaan ng marami. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nailigaw. Tapos, hindi nila naunawaan ang Mateo chapter 28 verses 18. Simulan nyo lagi ng 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus sa sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, hindi sa iilan, sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ng sanlibutan, ng daigdig, sabi ng ibang version. So listen to this. Tinawag si Jesus para mamatay sa atin. Yun yung kabuuan ng kanyang mission. At kahit ayaw niyang gawin sa mga huling pagkakataon, may prayer siya. Ama, baka pwede naman na ialisin mo yung saro ng paghirap na to. Pero hindi doon nagtapos. Nagpause lang siguro saglit. Pero ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Listen, nangyari ba ang mission na yon?
Parang walang kausap ha. Nangyari po ba yung mission po na yon? Nangyari yon. Tinupad po ng ating pong Panginoon yon. So ngayon, ang mission naman natin, ang mabuhay naman, kung namatay si Lord sa atin, tayo naman, mabubuhay naman para kay Lord. At bahagi doon, tayo ay maging disipulo. We are called to become a disciple and to make a disciple also, mga kapatid. So, dapat maunawaan ng bawat isa po yan sa atin. Hindi ka lang para mapuntang langit. Tagalangit na po ba ikaw? Sige nga po. Sino po mga tagalangit na? Oh, okay, praise God. Pero hindi pa po yan dapat i-celebrate. Isang bagay pa lang po yan. Salvation is a basic introduction for something much more. Ang kaligtasan, basic pa lang yan para sa mas marami pa na gagawin mo. Maganda na ligtas tayo. Sabi nung iba, ang yayabang nyo naman, ay may Biblia naman na nagsasabi na kapag tayo tumanggap sa Panginoon, ibinigay natin pambuhay, kumilala tayo, nanampalataya tayo, ano pong sabi ng Biblia? Tayo yung mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, yung mga anak ng Diyos ay merong tahanan na doon sa tahanan din ng Diyos. Ibig sabihin, merong kaligtasan. Pero again, paumpisa pa lang po yan. Kung ikaw ay ligtas, may isa ka pang gagawin. Ang magligtas din ng iba. Sa magitan ng buhay mo, maraming maliligtas sa kanilang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Question. Pagdating ng langit, halimbawa lang, may posibleng tao kaya na magpapasalamat, kapatid, salamat at sineran mo ako. Ang akala ko dati gagawa ng mabuti para maligtas. Buti na lang, pinuntahan mo ako dun sa aming room. O pagdating ng langit, walang nakakilala sa'yo. Yung nanay mo lang na nag-share sa'yo. Tapos natapos na sa'yo. May kausap pa ba ako, mga kapatid? So wag lang sanang maunawaan natin na namatay si Jesus para sa atin. Maunawaan din natin na tayo naman ay mabubuhay para sa ating pong Panginoong Hesus. Kasama po yung ating mga ginagawa ngayon pong umaga. Kaya hindi na sa atin usapan, mga kapatid, kung yung kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Kasi ang katotohanan, ang daming dapat intindihin. Ang daming trabahuhin. Alam niyo po ba, ang daming mga Kristyano hanggang ngayon, pinagtatalunan nila kung kaligtasan daw ay nawawala o hindi. Habang ang daming mga kaluluwang naghihingalo, nagtatalo yung mga born again. Nandiyan kayo, mga kapatid. Kaya sa atin po, hindi issue yan. Ang trabaho natin, tayo ay mga ligtas, trumabaho tayo sa karyan ng ating Panginoon kasi marami pang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Natuwa tuloy ako sa post ni Tita Edna. Kahit nagatabas dyan sa kawit ba yung Tita Edna? Wala kang ligtas. Sesiran kita, ipagpipray kita. Hindi mo pala kailangan ng pulpito para mangaral. Hindi mo pala kailangan ng mic para mag-share ng Word of God. Ang kailangan mo ay puso para sa mga kaluluwa. At ito yung tibok ng Diyos, kaluluwa. Pag hindi ito naunawaan ng maraming mga mananampalataya, titigil lang nga, okay na ako eh. So okay na yung sumimba, okay na yung magbigay, dumalo sa gawain, okay na po yun. Pero kung babasahin yung Efeso chapter 2 verse 6 to 10, buksan ninyo, sundan nyo na lang, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. That's the very first step. Tayo ay nakipag-isa. Pag may first step, may second step yan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Anong sabi? Kaya't walang ipagmamalaki ang sino man. Hindi dahil tayo nagsimba, hindi dahil tayo ay nagpuri sa Panginoon o nagbigay sa Panginoon. Wala po. Okay? Kundi dahil sa ating pananampalataya at sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yan yung tinatayuan natin sa kaligtasan. Yung verse 10, yung second phase. Ito na po. Dahil tayo nakapag-isa, tinanggap natin ang Panginoon, ang palataya, naunawa natin yung pagkamatay ni Jesus Christ, pumasok ngayon ng kaligtasan. That's the phase 1. May phase 2, yung verse 10. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Ano tayo ngayon? Sige po.
ligtas tayo. Okay? Papunta tayong langit. Anong ibig sabihin? Tingnan nyo ha. Kung ano tayo ngayon, ibig sabihin, kung tayo ay may kaligtasan ngayon, papunta tayong langit, ito ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Tingnan nyo ha. Ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Bago ang kaligtasan, walang ambag ang mabubuting gawa. Pagkatapos ng kaligtasan, nandyan na po ang malalaki na pwedeng iambag ng mabubuting gawa sa buhay ng isang tao. Kaya nakakapagtaka minsan, bakit hindi naman born again yung tao na yon? Bakit parang mas mabait pa doon sa born again kong kapitbahay? Kaya minsan nakakapagtaka, bakit minsan yung isa hindi naman yung mananampalataya? Bakit mas mapagbigay pa yung mga hindi mananampalataya? Parang mas mabait pa yung hindi mananampalataya. Kasi we are expected, kung tingnan mo ang Biblia, nang tayo ay nakakilala sa ating Panginoon, nilikha niya na tayo para sa paggawa ng mabuti. At ito maganda, at inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nakadesign ka palang gumawa talaga ng mabuti. Hindi natin pag-usapan ang ibang mga bagay, pag-usapan natin, ang pag-abot ba ng mga mananampalataya ay paggawa ng mabuti? Okay, sagot po kayo. Ang pag-abot ba ng mga kaluluwa ay paggawa ba ng mabuti? Amen. Nakadesign pala tayo diyan. Lahat ng mga tumanggap kay Lord. Minsan ang naunawaan ay pang-pastor lang yan. Pang-leader lang yan. Hindi ko naman yan kaloob. No, mga kapatid, ang sabi ng Scripture, lahat ng nakipag-isa, inihanda na ng Diyos para gumawa ng mabuti. Noong una pa man, ang design pala talaga sa atin ay hindi week 1, hindi week 2, week 6. Tayo ay maging disipulo at gumawa din ng disipulo. Kaya ngayon pong umaga, bagaman napakahirap kung baluktot na ang sa mahabang panahon, sama-sama tayong ituwid. Na nandito ka hindi lamang para dahil ligtas ka na at papunta ka ng langit. Nandito ka dahil ikaw ay disipulo at para gumawa ng disipulo. Naunawaan niyo po ba yun mga kapatid? Okay, i-encourage niyo po yung katabi mo. Nandito ka? Sige po, para gumawa ng disipulo. Okay? So, dapat maunawaan yan. So, kung hindi ka pa dumadating dyan, pwede ba akong mag-demand? Listen. Kung in-explain ko naman na dumating ka ng 7, pinaunawa ko, at hindi ka dumating ng 7, pwede ba akong mag-demand sa'yo? Pwede. In-explain ko Pinangaral ko ito. So ngayon, after nito at sa mga susunod pang mga panahon, itong church na to, hindi ito nakadesign para maging mananampalataya ka lang. Hindi ka lang para tumanggap sa Panginoon at ikaw ay ligtas na pag-usapang kaligtasan. Magde-demand tayo na ang bawat katabi natin, isang araw, may i-invite din yan. Isang araw, may maliligtas din sa magitan ng iyong buhay. Isang araw, may mga tao ka rin na ihuhubugin para sumunod sa ating Panginoon. Hindi palaging alagain. Okay? Ikaw ay alagad. Sabi mo sa iyong katabi, alagad ka. Okay? Alagad ka. Hallelujah. Kaya ang dulo ng ating Christian life, sa definition ng victory in Jesus' name, ay maging disipulo. Ang dulo ng ating Christian life, sa konteksto ng victory in Jesus' name, ay hindi lang tumugtog, hindi lang magpagamit, magministeryo na may organize operational. That's good. Ang dulo ng ating ministeryo dito sa VIJ and Mission Ministry ay magkaroon ng ministeryong may kaugnayan sa tao. Wala na nag-amen. Medyo mahirap, baluktot na nga po ngayon. Ay naunawaan ko po yon. Kaya I need my implementation team. Humuhubog kami ngayon ng team na mag-i-implement talaga nito. Kasi napakahirap kung sa buong barangay, si Kagawad, purok 7 lang ang gustong magpatupad. Ang pinakamahirap pa, yung kapitan ayaw. Yan ang pinakamahirap. Kaya gusto kong maunawaan po ninyo mga kapatid, we will reinforce this one. Itong pinag-uusapan po natin. Tayo po ay mamamatay kahit papaano. Ikaw, meron kang nadala kay Kristo. Yun po ang goal ng church po na to. Huwag kang pumayag na mamamatay kang wala ka man lang na-invite, wala ka man lang nahubog, wala ka man lang na disipulo, mga kapatid. Okay? So, ano po, bakit po natin ini-emphasize po yan? Tingnan nyo po, ito, totoong nangyari.
Dumating at nagkamuwang ako dito sa church. Tingnan niyo po hindi para saktan ng mga sasabihin ko. Ang mga leader, mga hindi nagde-devotion. Noong unang in-implement ang devotion, may mga umaangal na church leader. Okay na daw yung pagbabasa ng Biblia. Hindi na yung pagsusulat. Pero praise God ngayon, kahit mga 60 years old, 65 years old, gumigising ng madaling araw para makipagpanalanginan. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Dahil, nauwi tayo sa traditional, na okay na yung maligtas tayo. Diba? Dati, magmi-meeting lang tayo kapag malapit na mag-anniversary. Hindi pa matapos-tapos ang meeting, nag-away pa. Nandiyan kayo mga kapatid. Ngayon, linggo-linggo, may meeting. Dahil pinipilit natin na maging mabuting katiwala sa pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dati, Superman si pastor. Si pastor magigitara, si pastor kakanta, si pastor hahayo, si pastor magdadrive, si pastor magpapaawit. At ang feeling ni pastor, grabe ang galing ko maglingkod sa Panginoon. Pero hindi po gano'n nakadesign. Hindi po nakadesign si pastor para maging Superman. Nung namatay si pastor, nag-collapse ang ministry. Nag-uunawaan po ninyo mga kapatid. So yun yung mga nadatnan po natin mga kapatid na hanggang ngayon nakikita natin sa maraming mga iglesia. At marami before na nagpapakilalang born again. Pero laman ng inuman, laman ng sugalan. Ano ang ugat niyan? Bakit? Nanatiling kilala si Lord. Hindi dumating sa area of stage ng pagiging disipulo. So ngayon po, tinuturo natin, inire-reinforce natin mga kapatid, para isang araw, hindi na problema ng aking anak. Hindi na to ipipreach ng aking anak. Bakit? Pag lumaki si Apoy, malinaw ang dadatnan niya, mga taong nagdidisipulo. Yung mga kabataan, kasabayan niya na, sina Kuya Siang, Kuya Sayon, di ba? Sina Liab, mga nagdidisipulo na sila. Ngayon ang problema, pag hindi na transform ngayon, matatransfer lang yan sa susunod na generation. Kaya mahalaga na naglilingkod yung mga nauna kay Apoy. Dapat si Sian naglilingkod. Baka mabarkada yan, Kuya Mar, ha? Dapat naglilingkod para gayaan ng aking anak. Nagigits po ninyo? Yung magiging anak ni Lovejoy, example si Apoy. Hindi yung barumbado sa school yung anak mo, pastor. Hindi. Kasi gagayain yung anak mo, yung magiging anak ng mga kabataan. Nakikita nyo mga kapatid, yung discipleship, generational siya mga kapatid. Hindi naman pwedeng, hindi na ako mag-aanak. Hindi po pwede mga kapatid, nakadesign po tayo doon. So again, sino po ang nagmamahal kay Lord? Sige po, sino po nagmamahal kay Lord? Siyempre tayo namang lahat. At ang malino na palatandaan na pagmamahal mo kay Lord, susundin ang kanyang utos. Kasi pag hindi, sa labi lang yan. 1 John chapter 3 verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa magitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa magitan ng gawa. Madaling magsabi ng amen, madaling mag-praise the Lord, pero ang malinaw na nagpapatunay na mahal mo si Lord ay mapapatunayan sa ating pong gawa, sa ating pagsunod sa salita ng Diyos. John 14:21a. Ang tumatanggap sa mga utos ko ay tumutupad nito. At tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang tumatanggap ng utos ko, ng mga utos ko, at tumutupad nito ay siyang umiibig sa atin. Kung sinasabi mo pala na iniibig mo ang Diyos, ibig sabihin tinutupad mo ito. O wag na natin, napakadaming utos. From the Old Testament, 613 na yun eh. Sa panahon ni Moses, ilan yon? 10. O wag na tayo doon. Doon na lang po tayo mga kapatid. Sa panahon ni Jesus, 2 na lang. Ginawang 2. Matthew chapter 22, 36 hanggang 40. Guro, alin po ba ang pinakamalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ito na. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tingnan niyo po sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses. Ilan po yung kautusan ni Moses? 10. At ang katuruan ng mga
propeta. Diba? O pag lahat-lahat na yun, 613 yun, sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. From 613, ginawang 10. Sa panahon ni Jesus, ginawa na lang 2. Kapag sinunod mo yung 2 na yan, nasunod mo na lahat. Sa panahon ni Paul, ginawa na lang 1 yan. Galatia chapter 5, verse 14. Ngunit ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ibig sabihin pala, malinaw na yung concern natin at ang isang concern sa hindi mananampalataya ay ipakilala si Kristo. Hindi lang bigyan ng pagkain, hindi pasakahin sa sasakyan, hindi tulungan ng bigas, okay po yan. Pero ang pinakang concern, pinakang legit na concern, at pinakang magpapatunay na mahal mo ang Diyos kung isi-share mo ang kaligtasan sa mga taong wala pang kaligtasan. At yun ang magpapatunay na talagang mahal mo ang Diyos. Ibigin daw natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Pastor, hindi ko love yung sarili ko. Magaling si Lord. Binago niya yan. John 13:34. Tingnan niyo po. Bagong utos na. Kasi may mga taong hindi gusto ang sarili nila. John 13:34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Paano mo naibigin yung kapatid mo? Hindi na sa magitan ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mamahalin mo na kung paano magmahal ang Diyos. Ako po naniniwala, ang isang patunay na mahal ng Diyos ang tao nung siya ay namatay sa cross 2,000 years ago. That is the greatest love, mga kapatid. Para napatunayan niya na talagang mahal niya ang mga tao. Ganon din po, mga kapatid. Okay? Ang pagsunod niya sa kanyang ama at pumahal sa kanyang mga tao, namatay siya, mga kapatid ko. So hindi ba magandang mensahe yon para sa atin ngayong umaga? Para mapatunayan talaga na mahal natin ang ating pong Panginoon. Pwede bang ma-invite mo yung kapitbahay mo sa susunod na linggo? At wala na nag-amen. Buti pa yung bata doon sa nag-amen. Nandiyan po kayong mga kapatid. So, kung titignan natin, ito pala talaga yung kabuuan. So ngayon, hindi ko kayo mapaghanapan kasi maraming panahon na hindi in-reinforce ito. Okay na yung ikaw ay sumimba. Tanggapin mo si Lord. Hindi ko ngayon kayo mapaghanapan. Pero sa mga susunod pang panahon, araw, buwan, mga linggo, ito po ang maririnig niyo po sa akin. Para pagkatapos ng 10 taon, listen, church, pwede na po ba akong maghanap? Pagkatapos ng 5 taon, ito yung na-reinforce sa church, I believe. May karapatan akong mag-demand. Nasaan ang Timoteo mo? Nasaan ang disipulo mo? Kasi bakit? Ang boses ng iglesyang ito, we exist to worship God in spirit and truth and to win souls and make disciples. Yan po ang boses po natin. Kaya nga sabi ng John chapter 13 verse 35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ibig sabihin, kapag tayo ay nag-win ng mga hindi mananampalataya, ibig sabihin mga kapatid, pinapakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa magitan ng iyong pong buhay. At kung isasummarize natin ang Mateo chapter 28 verses 18 hanggang 20, mga kapatid, ano po ang laman po noon? Pastor, ano ba yung laman ng sinasabi mong humayo or magdisipulo? Kung titignan natin, humayo kayo. Diba? Una, paghayo, kung titignan natin. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pangalawa, paggawa ng alagad. Pangatlo, sabi ng scripture, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya merong water baptism. Ibig sabihin, katunayan na disciple ka na. Congrats. Okay? Ang alam kasi agad nila, nagpalit na agad ng religion. Isang bagay pa lang yun. Pero ang mas malalim, mga kapatid, ay congrats! Nagasunod ka na ni Kristo. Kaya merong baptism talagang nangyayari. Maunawaan nyo yan sa mga nasa small grouping, V-group natin. At pagkatapos, hindi pa doon natatapos. Turuan nyo silang sumunod sa pinag-uutos ko. Paghayo, paggawa ng alagad, pagbabautismo, pagtuturo, lahat ng inuutos.
at meron pang papangawakan. Tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. So ibig sabihin mga kapatid, kung pagsasama-samahin natin ang mga sinasabi ko, ang tawag lang dyan, discipleship. Pwede kang humayo. Pwedeng may evangelism, pero walang discipleship. Pwede? Pwede. Pero hindi pwedeng may discipleship, pero walang paghahayo. Kaya lahat ng mga nasa small grouping, lahat ng mga tinuturuan isang araw, kayo naman ang magsasalita. Kayo naman ang mangangaral. Kayo naman ang mananalangin. Kayo naman ang magbabasa ng Biblia. Kayo naman ang magtuturo. Okay? Pastor, paano ko ba sisimulan? Bigyan mo nga ako ng mga practical, na mga hakbang, pastor. Paano ko masimulan yung sinasabi mong discipleship? Kasi dyan lahat po nagsimula eh. Yung lahat ng mga pinapagawa ng Panginoon sa atin, inilagay sa isang salita. Ang salita po, discipleship. Wala pong discipleship sa Biblia. Okay? Pero yung thought nandoon. Ano po yung discipleship? Mayroong paghayo, mayroong paggawa ng alagad, mayroong pagbabautismong magaganap, may pagtuturo, at may pangahawak sa pangako ng Diyos. So, pastor, paano ba yan? Una, okay? Pag-iimbita ng tao papunta kay Jesus. Napakasimple. Una, kung nagsusulat ka, pag-iimbita ng tao papunta kay Jesus. Listen. Kaya pag ininbitahan ka dito sa church, alam niyo po ba na hindi lang kayo talaga sa church iniimbitahan? Iniimbitahan kayo kay Kristo, mga kapatid. At alam niyo po ba na kapag tinanggihan ninyo ang imbitasyon na yan, alam niyo po ba na hindi yung tao ang tinanggihan ninyo? Alam niyo po ba yon? Sino pong tinanggihan ninyo? Si Kristo. Kaya praise God, may mga bago tayong kasama ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi kayo sa simbahan pumunta lang. Hindi nyo lang sinunod yung pangyaya ng tao o nung inyong leader. Ang sinunod ninyo ay pang-anyaya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. At sa invitation, pwedeng magbago ang lahat. Ulitin ko po. Sa simple invitation, pwedeng magbago ang lahat. Sa totoo lang, sino yung na-invite lang sa kainan, na-invite lang sa youth camp, pastor na ngayon, na-invite lang sa feeding program, ginagamit na ngayon, na-invite lang sa WIMA, baka may mga cute doon, pastor, pupunta ako. O, hindi, nadali ka ng mga cute-cute, pastor ka na ngayon. Di ba, may mga ganyan eh. Actually, maraming mga pastor, na-invite lang talaga sa youth camp. O, kinausap sila ng Panginoon, mga lingkod na ng Diyos ngayon. So, do not underestimate simple invitation, mga kapatid. Alam niyo po ba si Pedro, in-invite lang ni Andres. At the rest is history. Kung makikita natin mga kapatid. John chapter 1 verse 4 hanggang 42. Tingnan niyo ha. Yung account po na to mga kapatid, nilinaw na in-invite lang ni Andres si Peter. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Tingnan niyo po ha, yung kapangyarihan ng invitation. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sino po si Simon? Si Pedro. Sinabi niya rito, nakita namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay si Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. A very simple invitation. At itong Pedro na to, mga kapatid, kung titingnan natin, mas marami pang moment yung in-invite dun sa nag-invite. Napansin po ninyo? Ang nag-invite, sino po? Si Andres. Sino pong in-invite? Si Pedro. Pero sa buong istorya ng Biblia, sino maraming encounter kay Jesus? Si Andres, si Pedro. Pero sino nag-invite? Oh, hindi mo alam mga kapatid, yung in-invite mo, baka pa siya pa yung magpapastor kumpara sa'yo. Hindi mo alam. Basta ang trabaho lang natin, mag-invite. Dalhin sila kay Lord. Dalhin sila sa WIMA pag Friday. I-invite sa mentoring. I-invite sa V-group. That's the power of invitation. Hindi mo kailangan ng degree para mag-invite. Hindi mo kailangan makatapos ng Bible school para mag-invite. Hindi, mga kapatid, hindi na po to gift. Hindi, pastor, hindi ko gift. Ang sabi ni Jasmer, marunong kang mag-chismis, sabi niya. O, marunong ka rin mag-invite. Tanongin niyo nga po yung katabi mo, nagkapag-chismis ka na sa buong buhay mo? Sige, tanong mo, nakapag-chismis ka na sa buong buhay mo? O, praise God!
Marunong ka kahit papaano mag-invite. Kasi sa buong buhay mo, nakapag-chismis ka na eh. Hindi ko makalimutan yung devotion niya na yan. Listen, huwag nating gawing komplikado ang discipleship. Magsisimula lang yan sa pag-invite ng tao kay Kristo. Yung mainit, bakit may simbahan sa mainit? In-invite lang kami sa patay. And the rest is history. Sa patay lang kami in-invite. Pagpunta namin, ay nailibing na pala yung patay. Wala kaming naabutan. Hindi hinanap namin yung tatay nung namatay. At nakapunta kami sa pamilya, at yung pamilya na yon ang nagpagamit ng lupa. At ngayon may simbahan na po doon. Sa simpleng, may nag-invite sa patay. O i-invite nyo sa patay yung katabi nyo, baka may pwede siyang magsalita doon, mag-minister doon. Pwedeng gamitin ni Lord, mga kapatid. Salamayan ba? Pwedeng gamitin ni Lord. Diba? Praise God. Nandiyan po kayo, mga kapatid. So huwag niyong ipagkait, invite mo sa Wima. Huwag mong ipagkait, i-invite mo sa Sunday service. Huwag mong ipagkait. Diba? Salamat po. Si Jasper, in-invite lang kanyang mga pinsan. Nandito po ngayon. Lagpas 6 na yata sila. Simple invitation. Diba? Naalala ko tuloy si Ray. In-invite lang ni Kuya Mar na kumain ng lugaw. Sundalo na ngayon. Na naglilingkod sa Panginoon. Diba? So, ipagkakait mo pa ba na i-invite sa church? Diba? Sabi mo sa iyong katabi, i-invite mo na. Huwag ka na mahiya. Invite mo na. Amen? Okay, that's the practical way. Number 1. Okay. Number 2, gawin silang alagad. Okay, very simple. Una, i-invite sila. Pangalawa, gawin silang alagad. Ang ibig sabihin ng alagad, tagasunod ni Kristo. Yan. Okay? Yung buhay ni Kristo, magiging buhay na nila. So kaya nga ang tawag natin, we don't just obey Jesus. Okay, we are followers of Jesus. Ano po ang kinaibahan ng I obey Christ and I follow Christ? So may mas malalim na pagkaibahan po yan. Pag ino-obey mo lang yung isang tao, isang area lang ang ino-obey mo sa kanya. Pero pag sinasabi mong, follower mo ako. Pag sinasabi mo kay Jesus, follower ako ni Jesus Christ, ibig sabihin yung buong pagkatao ni Jesus, sinusunod mo. The way siya mag-isip, ano ang kanyang pamumuhay, paano siya magmahal, paano siya magpatawad, paano siya sumagot, paano siya magtrato ng mga tao nagkakamali, magmahal ng bata, paano siya sumunod sa kanyang Ama sa langit, paano magtiis, magpakumbaba, even kahit paano siya magbigay. Pag sinasabi mong follower ka ni Jesus Christ, lahat yon ay magiging totoo rin sa iyo. Hindi pwedeng yung area lang ni Jesus na ganito, yun yung susundin ko. Hindi. Sa social media ngayon, sa Facebook ngayon, di ba nagpa-follow kayo? Pero ang katunayan, may isang area lang kayo nagustuhan doon, kaya nyo pina-follow. Dahil magaling sa ganito. Pero ang ibig sabihin talaga ng being a follower, yung buong pagkatao nung pina-follow ninyo, dapat maging totoo rin sa inyo. So, sino ngayon? Sino po ngayon ang follower ni Jesus Christ? Napilita mag-amen. Nung nalaman yung bigat ng discipleship. Nandiyan kayo mga kapatid. So, I wanna give you 90 days challenge sa mga bagong mga mananampalataya. Kung leader ka at may mga bagong mananampalataya, ipaunawa mo sa kanya within 3 months ang pagbabasa ng Biblia. Very simple. Ipaunawa mo sa kanya ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Hindi pwedeng pinapatugtog mo na, hindi pa nagbabasa ng Biblia. Hindi pwedeng pinapahawak mo na ng gamit ng camera para mag-ministry ni hindi marunong magbasa ng Biblia. We are compromising ang totoong lalim ng discipleship. Number 2, maging buhay ang panalangin. Hindi pwede mga kapatid na nagpapaawit na yan, pero hindi buhay ang panalangin. Hindi pwedeng umahawak na yan ang kagamitan sa ministeryo, pero walang prayer life. Hindi marunong gumising ng madaling araw. Again, we're compromising. We're making discipleship a program. Number 3, maunawaan ang kanyang identity. Yan ang pinakamahalaga within 90 days. Within 3 months, mga kapatid. Number 4, regular na pagsisimba. Kaya praise God, may mga ilan po tayo nakikita. Ako po, pagbalik ng Tarlac, regular kung nakikita ang mga kabataan na to. So you're hitting the right goal. Number 5, pagkakaroon ng tamang kaibigan. Ang tawag natin dito, Bernabe, sa mga nakakaalam sa mentoring natin. Number 6,
Pag-share ng pananampalataya. Isang araw, sila naman ang mag-share sa kanilang kaibigan ng kanilang pananampalataya. Number 7, pag-discover ng kanilang spiritual gifts. Okay? Dapat maunawaan nila yan. Huwag kang lalagpas dyan hanggat hindi mo naunawaan itong 10 na to. Number 8, consistent na pagsunod. Dapat maging malinaw yan sa mga bagong disipulo. And number 9, paglago ng spiritual. So, dapat ma-monitor yan, dapat maging maayos yung paglago ng spiritual. Hindi maging perfect, kundi lumalagong spiritual. Kahit unti-unti, kahit papaano po, merong growth na kanyang spiritual. At number 10, pinaka-solid, ang pag-discover ng purpose ng buhay. Kapag naunawaan ng tao ang purpose ng buhay, kahit sino pang pipigil dyan, gagawin at mangyayari sa kanya ang purpose ng kanyang pong buhay. Bakit? Naunawaan niya sa kanyang sarili. So, hindi ito programa na paglinggo ay sisimba, naunawaan ko na ang buhay, pagsamba at pagkilala sa Panginoon, bahagi talaga ang Sunday service. Listen, kaya ang Sunday service is non-negotiable. Hindi pwede na pag malakas ang bintahan paglinggo, hindi ka muna magsisimba. Kaya sa atin, malinaw sa lahat, halos ng born again, walang nagbubukas ng tindahan pag-araw ng linggo. Walang naglalaba pag-araw ng linggo. Walang gumagawa ng project pag-araw ng linggo. Walang kumikita ng salapi kung araw ng linggo. Kasi mali na yan sa atin, kung naunawa natin ang ating posisyon sa harap ng Panginoon, ang linggo ay para sa Diyos. Napaka-gracious pa nga ni Lord. 2 hours lang, 3 hours lang para sa atin. Okay? So, naging malinaw po yan sa atin. So, ngayon mga kapatid, within 3 months, dapat meron kang Pablo, meron kang Bernabe, meron kang Timoteo. Ulitin ko, sabay kayo sa akin, meron kang, Pablo, pangalawa, meron kang Bernabe, meron kang Timoteo. Kung gusto mong lumago ang church, kung ikaw ay pastor, sa mga nasa online, dapat may 3 relationship na nangyari sa church. Una, Paul. Pangalawa, Barnabas. Pangatlo, Timothy. Pablo, Bernabe, and Timoteo. Halimbawa, Pablo. Ang ibig sabihin niyan, may taong bumobose sa'yo. Kung gusto mo talagang maging healthy sa church at sa community na meron ka, dapat malinaw, sino ba ang bumobose sa akin? Sino ang merong bigat? May bigat yung tinig niya. Sino yung nagme-mentor sa akin? Sino yung nagtitrain sa akin? Ang tawag dyan, Pablo ng buhay ko. Pag wala, dyan pa lang mga kapatid, mahirapan na. Paano pag nagkamali ka? Paano pag nanghina ka? Sino talagang specific na pupunta sa'yo? Kaya marami sa loob ng church, pag nawala, pag nanghina, kapag hindi natin makita, mga kapatid, nagtitudyuhanan tayo, ay, hindi yan sa akin. Again, hindi ito usapang small group o V group, hindi yan sabi ko. Ang sabi ko, isang tao na may boses sa'yo. Dapat nangyayari yan. Hindi pwedeng pangkalahatan. Kasi pangkalahatan, masaya yan pag nandyan lahat. O, kaninong D-group yan? Saya naman. O, sa akin yan. Nung nawala, o, kanino yan? Ngayon, wala na. Nagtanggihan na. Kaya pag may Pablo agad na bumuboses sa'yo, pag ikaw nawala, bubosesan ka niyan. So, ibig sabihin, sino yun, pastor? Pwedeng tatay mo, sige. Pastor mo, pasok po yan. Pwedeng leader mo. So, anong implikasyon? Dapat, ikaw po ay nasa isang small group. Ikaw po ay nasa isang simbahan. Wala pong mga mananampalataya na walang simbahan. Meron pong ganon? Born again ako pero wala akong simbahan. Born again ako pero wala akong pastor. Mga kapatid, ingat po tayo dyan. So, anong implikasyon? Ibig sabihin, dapat may kinikilala ka, pag tinanong ka, doon ang aking simbahan. Okay? Kaya dapat maging malinaw, hindi yung, dumadalo ka na pala dyan. Ay, sumisimba rin. Dahil walang malinaw talaga. Sinong pastor mo? Yung nagsasalita doon. Walang malinaw. Pero pag nilinaw yan, Ate Love, sa mga bagong, paborito kong mga taga-Kuatis ngayon. Pag nilinaw mo yan, Ate Love, sa kanila, i-consider nito, saan kayo nagsisimba? Doon. Sa Victory in Jesus Name Mission Ministry Incorporated. Ito yung sec number namin. Grabe, kumpleto pa. Amen? Malinaw. Pero pag hindi yan dinaan natin, love, ay isang araw, dahil may wima, nagigas niyo mga kapatid, dahil merong Pablo. Pangalawa, dapat may Bernabe ka. Anong ibig sabihin ng Bernabe? Kaibigan mo sa ministry. Pag Pablo, yan yung kakakabahan ka pa.
Pag inupuan ka. Pag Bernabe, kahit yung nakatagong nangyari sa buhay mo, kaya mong i-share dun sa Bernabe mo. Ang isang Bernabe, pwede, asawa mo. Pangalawa, yung close na close mo sa ministry. You can share kahit sabihin natin parang personal na dinadaanan mo. At kapag inuupuan ka ng Bernabe na yon, nagiging encouragement sa'yo. Yan ang po ang definition kay Bernabe. Siya po ay tagapagpalakas ng loob, kung titignan niyo ang Biblia. So dapat pala sa ministry, meron kang tagapagpalakas ng loob. Okay? And pangatlo, mga kapatid, we have what we call Timoteo. Yan naman yung hinuhubog mo. 'Di ba? Merong bumobose sa'yo, merong nag-i-encourage sa'yo, at wag niyo i-compromise, pangatlo, merong Timoteo. Meron kang hinuhubog, sinatsaga mo, inihahanda mo, magiging isang parang ikaw pagdating ng araw. Ito yung bagong mananampalataya, mga taong wala pang gumagabay, mga taong potential maging leader pero walang nag-aalalay, mga taong nagsisimba pero walang nag-aalaga, mga taong naglilingkod sa Panginoon pero walang umaalalay sa kanila. Okay, ang trabaho mo ay i-develop ang tao na yan, maging Timoteo mo. Okay? So sino po yung may kinikilalang Pablo? Dapat, okay? Una, pastor, leader mo, and doon sa small group mo. So, dapat may small group ka. Okay? Kung wala, join us. Okay? Pangalawa, dapat Bernabe, yung kaibigan mo sa ministry. Kausap-usap mo yan talaga kahit na pag-usapan ninyo. Ito yung pangatlo. Dapat meron kang Timoteo. Okay? Tanungin nyo nga po ang inyong katabi. Sino ang iyong Timoteo? Hindi small group ha? Hindi small group. Hindi rin kaibigan. Hindi kaibigan. Hindi yung pastor. Okay? Yung hinuhubog mo talaga. Nilalaan mo ng panahon. Talagang inaayos mo. Nagiging Pablo ka na sa kanya. Okay? Ikaw, kaya hindi natatapos. Kahit ba si pastor na, dapat meron pang Pablo? Yes! Hindi natitigil ang discipleship dahil pastor na ako, dapat may nagre-rebuke sa akin, dapat ako ay may kaibigan sa ministry, at the same time, dapat ako ay may Timoteo, may inaalalayan. Hallelujah. So, church, have your Paul. Church, have your Barnabas. Church, have your Timothy. Okay? Sa mga Pablo naman, magpaka-Pablo naman tayo. Halimbawa, pag may usapin, huwag mong iwasan ang mahirap na usapin. Pag Pablo, hinaharap talaga yan. Magpaka-Pablo tayo talaga. Hindi yung pag mahirap ng usapin, baliwala na lang. Ay, alam niyo po, pag hindi niyo hinarap ang mahirap na usapin, lalong ihirap ang sitwasyon sa loob. Kailangan nating upuan, harapin, i-review kung kinakailangan. Kailangan natin ng Bernabe. Yun yung magpapagaan sa atin. Laging magyakag magkape. Pag nagyakag, tandaan ninyo ang principle, ikaw ang lilibre. Okay, tandaan niyo po yan ha. Hindi pwedeng niyakag mo tapos nagpalibre ka. Hindi, ganun ang principle. Ang principle natin sa church na to, pag niyakag mo, libre mo. Okay? Dapat may ganun kang kasama lagi. Ayan. Masarap mong kasama yan. And pangatlo, dapat may hinuhubog kang tao. Hallelujah. Pangatlong bagay, bago ako magtapos, una, ano po yung una? Mag-invite. Pangalawa, gawing alagad. Ito yung pangatlo. Mabilis na lang to. Pangatlo, pumundasyon sa salita ng Diyos. Okay, ito po yung pangatlo. Kung titingnan nyo yung Matthew chapter 28, verse 18, merong assurance. Tingnan nyo po kung unawain po ninyo. Ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Assurance. Tapos sa verse 20, sabi niya, at huwag kayong matakot, lagi niyong tandaan, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ano pong tawag doon? Promise. Ano pong nasa gitna? Tingnan niyo po assurance, tapos yung nasa dulo, promise. Ano po yung nasa gitna? Mission. Napansin po ninyo? Hindi ka pinapalaunch ni Lord into mission nang walang assurance. Habang ikaw ay nasa mission, mga kapatid, habang pasuko ka na, may paramis ang ating pong Panginoon. Listen to this. Para, i-illustrate nyo nga po, parang bantay Sa umpisa, may assurance. Sa dulo, may promise. Parang binabantayan yung gitna, yung mission. Listen, pansin ko lang po. Ang lahat ng mahalagang bagay, binabantayan. Halos lahat ng bangko, ano pong meron sa pintuan nila? At merong baril.
Halos lahat yan. Kasi bakit? Anong meron sa loob? Pera. Yung kanilang mga sasakyan, napansin po ninyo, hindi pangkaraniwang kotse at armored talaga. Bakit anong meron sa loob nun? Pera. Pansinin ninyo yung pagkasalansan ng Mateo 28. Assurance, binigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit sa lupa. Pagdating sa huli, huwag kang matakot. Ako'y laging kasama mo. Ano yung nasa gitna? Mission. Ibig sabihin, mahalaga ang mission. Binabantayan, mga kapatid. So, ibig sabihin pala, mga kapatid, isa sa pinakamahalaga, isa sa mga talata sa Biblia na merong bantay sa una at sa huli, ang mission. Ano po ang mission? Discipleship. Wow. So, ibig sabihin pala talaga, kung merong dapat binabantayan sa loob ng church, hindi youth camp, hindi WIMA, hindi Sunday service, ang binabantayan dapat sa loob ng church ay yung pinakamahalaga. Ano po yon? Mission. Ano yung mission? Discipleship. Ooh. May sense po bang pinag-uusapan natin, mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. So, hindi ka gumagawa ng mission dahil wala lang. You have the authority in Christ. Nasa akin ang kapangyarihan. Anak, sa akin na lahat. Binigay ko na yan. Humayo kayo. Habang pasuko ka na, sabi naman dito sa bandang huli, kang mag-alala, ako'y laging kasama mo hanggang sa katapusan ng daigdig. Ano pong pinoproteksyonan ni Lord? Yung mission ng bawat mga simbahan. And what is the mission? Discipleship, mga kapatid. Gusto kong maunawaan po ninyo, this is very powerful ending na natagpuan ko lang kaninang madaling araw. Sensya na po, hindi po ako nakatugon kanina sa prayer. Kasi I'm asking God, Lord, ano pa po yung, parang sa mga pastor ganun eh. Lord, parang may kulang pa na gusto mong sabihin na hindi ko pa nakukuha. Nung naunawaan ko yung pattern ng discipleship ni Jesus, mga kapatid, bigla akong nahiya sa sarili ko. Actually, pinost ko ito kaninang umaga. Kasi yung lalim pala ng disciple, nasa pattern ng ating pong Panginoong Hesus. Malalaman mo na malalim na ang discipleship na ginagawa mo, kung mamamatay ka, kaya mong ipagkatiwala ang iyong nanay doon sa Timoteo mo. Saan yan, Pastor, galing? John chapter 19, verse 25 hanggang 27. Grabe ito, mga kapatid. Ako po ay 8 years na nagpapastor, ngayon ko lang ito natagpuan. John 19, 25 to 27. Nakatayo malapit sa krus Jesus, Jesus ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria na taga Magdala. 26. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo roon katabi ng minamahal niyang tagasunod. Sino po yun? Si John. Okay, very good. Pag sinabi niyong whom Jesus loved, si John ang ibig sabihin nun. Sinabi niya, babae, or sa ibang turing, sa ibang version, sabi niya, ina, ituring mo siyang anak. Malapit nang mamatay si Jesus, o nasa krus ang ating pong Panginoong Yesus, ang sabi niya, ina, ituring mo siyang anak. 27. At sinabi naman niya sa tagasunod niya, ituring mo siyang ina. Mula noon, tingnan niyo tumira na ang ina ni Jesus sa tahanan ng tagasunod na ito. Sino yon? Si John. Makasabi mo na may lalim na ang discipleship mo, kung ikaw ay mamamatay ngayon, yung nanay mo, bahala na yung Timoteo. Ganon katindi. Si Jesus, nagturo sa marami. Si Jesus, nagpakain sa marami. Si Jesus, nagpagaling sa marami. Pero sino ang inupuan niya? 12 lang. Sa 12, meron pa siyang 3 laging nakakasama. Peter, John, James. Diba? Kung mapapansin po natin. At sa 3, meron pa siyang isang pinagkatiwala. Si John. Ibig sabihin, grabe yung lalim ng discipleship niya kay John. So listen to this. Bigla akong nahiya. Pag ba ako nawala, pwede kong ipagkatiwala yung nanay ko doon sa aking Timoteo? Ibig sabihin, ganun katindi niya inihanda. Itong Timoteo niya, itong si John na kanyang buhay. Pansin po natin, tayo ngayon, hindi lang sumunod. Di ba? Bahala ka dyan kung ayaw mo eh. Di ba? Mag-exert lang tayo ng konting parang, ay grabe ang sacrifice ko. Pero konting effort lang naman. Pag hindi tumugon, maghanap na lang ako ng iba. Pero kung titignan natin, mga kapatid, yung buhay ni Jesus, to the point na kaya niyang ipagkatiwala yung nanay niya. Kasi wala na siya, mamamatay na siya. Sa kanya pong John, sa kanyang Timoteo, sa kanyang dinidisipulo. Listen, gaano na kalalim ang pag-invest mo sa iyong Timoteo?
O pag ayaw pumunta, bahala ka na dyan. Tigas ang ulo mo. O tinitiis mo, sinatsaga mo, hanggang isang araw, mapagkatiwalaan at kahit wala ka na, tuloy ang misyon. Kasi hindi nakasalalay sa inyo. Bakit? Naihanda itong Timothy. Church, listen. Pag nawala ka, may sasalo ba ng ginagawa mo? Sige po, be honest. Pag namatay ka, sabi nga sa ilustrasyon binabasa ko, sa worship team to, sabi niya, pag nasagasaan ka ng bus, may magpapatuloy ba ng worship team? Mahilig ako magbasa po. Kung meron, praise God. Kung wala, hindi mo na ihanda yung mga taong susunod sa iyo at sasalo ng misyon ng ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong umaga, bago tayo umawit ng ating pong isang awit sa ating pong Panginoon, kumusta po ang ating pag-i-invest sa buhay ng iba? Kumusta po ang ating pong pagdidisipulo? Kumusta po ang ating pagbibigay, paglala ng oras para sa ating pong mga kapatid sa Panginoon? Meron ba tayong inuhubog? Meron ba tayong sinasanay? Meron ba tayong binibigyan ng oras, panahon para hubugin ang mga kapatid natin sa ating pong Panginoon? Listen, siguro meron ka ng Pablo, siguro meron ka ng Bernabe, pero ngayong umaga, linawin ko po, sino po ang iyong Timoteo? Nabibigyan mo talaga ng panahon, uubos talaga ng lakas mo, talagang magtsatsaga talaga isang araw, mahihanda yung tao po na yan, na kahit wala ka na, tuloy ang misyon sa lugar na ito. Sino po ngayon naniniwala isang araw mamamatay din tayo? Yung mga nauna. You need to have your Paul, you need to have your Barnabas, and you need to have your Timothy. Tayong lahat ay tumayo ngayong umaga. Awit tayo ng isang awit. Yung inawit natin kaninang umaga. Alam kong ako iyong tinawag. Tinawag po talaga tayo ng ating pong Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God.